ka sabing maingay. Pagbigyan mo lang ako. Lahat ang gusto mo ibigay ko. Tiyo, maawa naman po kayo. Pamangkin niyo po ako. Wala na maraming sinasabi. Ay, napakalakas ng ulan, oh. Ang putik-putik. Ay, oh. Ay, nakakapagod. Ano ba yan? Arwin? Mahal! Asan ka ba? Maingay. Mauna ka nang lumabas. Pag hinahanap ako ng tiya mo, sabi mo may sinalbit lang ako. Arwin! Ay, naku, nasan ba yun? Cheryl. Tandaan mo ha. Wala ka iba sasabihin. Tita Abby, Oh, nandiyan ka pala. pasensya na po kayo ha. Kakagising ko lang po kasi masama po kasi yung pakiramdam ko. Asan ba ang tiyo mo? Aba, kanina pa ako naghihintay sa palengke. Hindi man lang dumating. Kanina po kasi kumatok dito sa kwarto ko eh. May sasaglitin lang daw po siya. Isa naman kaya sumaglit yun. Kumain na po ba kayo, Tita Abby? Hindi pa. Tara po sa kusina, pagluluto ko po kayo. Ano po bang gusto niyong lutuin ko? Kahit ano na lang meron dyan. Okay na. Ano, matagal pa ba yan? Tita, saglit na lang po. Nagagawa lang po akong sausawan. Oh, saan ka naman galing? Mahal, sorry na. Paring Willie kasi. Niyaya ako sa talyer. Nasiraan siya. Ano pa nga bang magagawa ko? Mahal, sorry na. Babawi ako mamayang gabi. Lakas ng ulan. Tama-tama. Sarap magkape. Oh, bakit ikaw gumagawa niyan? Si Cheryl. Ayun, nasa kwarto pa. Hindi ko nga alam kung may plano ba yung pumasok sa eskwela o wala eh. Aba, hindi pwede sa bahay na ito yung matigas ang ulo. At saka hindi sumusunod. Hindi tayo namumulot ng pera para ipatusto sa pag-aaral ng ibang tao. Huwag ka nga sumigaw, nakakahiya sa kapitbahay. Ano ba? Bahala na kung ano mangyari. Mahalaga makapagtapos ako. Kung ayaw sumunod,
Maluwag ang pinto. Lumayas. Oh, ayun na si Cheryl. Gising na. Ingay mo kasi. Tita Abby, Tio, pasensya na po kayo ha. Sama lang po talaga yung pakiramdam ko eh. Pero wag po kayo mag-alala. Nagpaalam na din po ako sa professor ko na hindi mo na po ako papasok ngayon. Yun naman pala yung masama ang pakiramdam. Ako, bahala na kayo mag-usap dyan. Baka naman tinatamad ka lang pumasok. Sabi ka lang si Aril, pauwi na kita sa inyo. Tito, huwag naman po please. Pagsisigpagan ko pa po. Susunod na po ako sa lahat ng sasabihin niyo sa akin. Cheryl, halika dito. Opo, tita. Oh, halika na. Kumain ka na. Pagkatapos mo, uminom ka ng gamot. Alam mo, Neng, hindi mo masisisi ang tito mo kung makapagsalita siya ng ganon. Aba, sa hirap ba naman ng buhay? Lalo na ang maghanap ng pera, no? Kaya sana ay wag na wag mo sasayangin ang mga pagkakataong binigay namin sa'yo. Opo, tita. Salamat po ah. Pasensya na po ulit kayo sa akin. Sige na, kumain ka na. Kuya, parang di na yata kita nadidinig na umuubo. Parang gumagaling ka na. Buti nga at naging okay na yung pakiramdam ko. Doon, si Cheryl ba yung dumadating? Naku kuya, malabo na yung mata mo. Hindi yung mapapapunta dito. Cheryl, Jason, Ate Dayan. Oh, Eto, may pasalubong ako sa inyo. Pasensya na sa nakayanan ko ha. naligaw ka yata. Bagyong-bagyo oh, ulang-ulan. Pumunta ka talaga dito? Pagkatapos ng ginawa mong pagtaboy sa amin ni kuya? Yen, tumigil ka nga. Kaya nga nandito yung kapatid natin para magpakumbaba. Sigurado, hindi naman niya ginusto yung mga nangyari nun. Kuya, ate. Alam kong masama ang loob niyo sa akin simula nung umalis ako rito hanggang pinagtabuyan ko kayo. Pero alam niyo namang mahal na mahal ko kayo, di ba? Sana mapatawad niyo na ako. Ang magkakapatid ay magkakapatid. Kahit paano mang mangyari, handang huli, sila'y magdadamayan. Cheryl, isa sa dahilan kung bakit ayaw namin tumira ka doon kina Tito Erwin kasi wala kami tiwala sa kanya. Eh, hindi naman natin kadubos si Tia Erwin eh. Inampun lang siya ni Lolo. Pero itinuring siya na tunay na anak. Pinakain, binihisan. Ano? Ate, bakit hindi kayo ata alam yun? Ngayong alam mo na, mas maiintindihan mo kung bakit ayaw ka namin tumira doon. Wala akong tiwala sa kanya. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ng ginawa niya. Bakit ate? Ano bang ginawa niya sa'yo? Muntik na niya akong halayin noon. Yun ang naging dahilan kung bakit pinalaya siya ng inay at ng lolo. Cheryl, sabi ka nga sa akin ng totoo. May ginawa ba sa'yo hindi maganda si Tio? Kaya ka nandito? Hindi ako nagdadalawang isip na saktan ko siya. Umamin ka. Ang totoo niyan, ate, kuya. Wala nang ginagawang masama sa akin si Tito Erwin. Ang totoo nga niyan eh, parang tunay na anak ang turing niya sa akin ni Tita Abby. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo?
Oo, ate, kuya. Huwag kayong mag-alala sa akin. Walang mangyayari masama sa akin. Kaya lang naman ako nagpunta dito para makipagkasundo sa inyong dalawa. Oh, akala ko ba, Cheryl, dito ka na ulit. Ba't alis ka pa? Kuya, pangako ko sa inyo. Nakapagtapos lang ako ng pag-aaral. Maging maayos ang buhay ko. Babalik uli ako dito at magsasama-sama tayong tatlo. Basta, mag-iingat ka doon palagi, ha? Iingatan mo yung sarili mo. Ano po, ate? Hindi ko pala kadugo si Tio Ellie. Saan galing? Pagkita ka sa boyfriend mo. Sumaglit lang po kay ate at kay kuya. Bakit? Sumbong ka? Sa palagay niyo po ba, babalik pa ako dito kung nagsumbong ako? Hindi ko nakakalimutan sinabi mo. Ang pangako mo. Masusundin mo lahat ang gusto ko. Huwag ka lang mapalayas dito. Marunong po akong tumupad sa pangako. Masama akong magalit. Huwag mo akong pasasabikin. Magaling din akong magpaamal. Saglit naman. Kuha lang ang tubig. Hindi, ako na. Ako na, Mal. Ako na. Para tubig lang. Ako na. Pahinga ka na dyan. Just bilisan mo ha. Balik ka agad. Oo. Bilisan mo lang. Nandito ka pala. Nauuhaw din ako. Ikaw naman, Tio. Masyado kang nervyoso. Kailan ba kita makukuha? Kailan mo ba mapapagbigyan? Relax ka lang, Tio. Gising pa si Tita Abby. Isa pa, may kondisyon bago tumpag mo. Ano yun? Sabihin mo, bibigay ko. Kailangan ko ng pera. 30,000. Ha? Ang laki naman. 30,000. Bukas. At iyong-iyo. Ayos. Nasend ko na ang 30,000. Mapapasahin ka na, Cheryl. Saan na ba yun? Oo, Mahal. Samahan mo nga ako mamaya.
Eh, naku, mahal, may lakad ako. May aayusin ako. Yung lupang bibili natin, di ba? Ay, oo nga pala. Tingnan mo nga naman, nakalimutan ko na. O siya, sige, tama't nasa iyo na naman ang pera ng pambili at pang-asikaso noon, ha? Oo naman, mahal. Ako nang bahala doon. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman, ano ka ba? Nasa iyo naman ang pera ko eh. Pera mo. Ay, siyempre pera natin. Oh, paano, diyan ka na, ha? Yan, gusto ko sa'yo eh. Mahal na mahal mo talaga ako. Ikaw talaga? Sige na, alis na Sige, ako. ingat. Oh, relax lang. Bakit? Nasend ko lang 30 mil. Maayos ka kausap. Kaya ito na yung gusto mo. Ikaw ba si Carl? Yung pinagsanlaan ng lupa ni Kuya Jason at ni Ate Doyen? Ako nga. Ikaw ba si Shay? Dala mo ba ang titulo? Oo, dala ko na. Bakit? Tutubusin mo na ba? Oo. Pero gusto ko, hindi nila malaman na akong tumubos ng lupa. Ibalik mo na sa kanila yan. At palabasin mo na lang na maghihintay ka na lamang hanggang sa makabayad sila sa lupa. Pwede ba yun? Ayos ka din ka transaction ah. Ayun, nag-send na naman. Dapat kada galaw, may kapalit na pera. Ibusin ko lahat ng pera niyo. Oh, okay ka lang ba? Nahilo ko. Ilan linggo ko nang nararamdaman to eh. Ano ka ba naman? Ba't di mo agad sinabi? Saan? Dala kita sa doktor. Ayoko mag-aalala ka pa sa akin. Kaya ko pa Pambira. naman. Tita Abby, inom mo na po kayong tubig. Sandali lang po. Tubig. Ikukuha ko po kayo ng basang bimpo para mapunasan ko po kayo at maginhawahan po kayo. Cheryl, ako na. Ako na magpupuna sa tita mo. Obligasyon ko yan. Salamat, Cheryl. Sige na, tita mo na lang ang bahala sa akin. Sige po. Punta lang po ako sa kusina. Sandali lang, mahal. Kuha lang kita ng bimpo. Okay, sige. Ano ba, Tiyo? Si Tita Abby. Gusto mo bang mahuli niya tayo? Sabik niyo ako sa'yo. Gusto kita. Tagal na nating walang ano. Ano ba talagang konsensya? Gusto ko si Tita Abby, oh. Hindi mo ba pwedeng pigilan niya kahit konti? Yun na nga eh. Timing. Pag nawala yan, masusolo na kita. Lahat ng pera niyan, masusolo na natin. Mahal! Bakit ba ang tagal mo? Asan ka na ba? Sandali lang, mahal.
Nagpapainit pa ako ng tubig. Gusto kita. Sa mami, ha? Tita Abby, kamusta na po ang pakiramdam niyo? Ito, talagang sobrang sama ng pakilansa ko. Parang habang tumatagal, lalo ko nanghihina. Gusto niyo po ba samahan ko kayo sa doktor? Huwag na, dito mo na lang. Cheryl, alam mo nung una, ayoko talagang tumira ka dito sa amin. Pero habang tumatagal, nakikita ko mabuti kang tao. Tita, sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga naitulong niyo sa akin. Pagaling po kayo, ha? Ayusin mo ang buhay mo, ha? Alam kong malaki pa ang pagkakataon na maitama mo ang lahat. Ano pong ibig sabihin niyo, Tita Abby? Cheryl, alam kong may relasyon kayo ng tito mo. Tita, wala po kaming relasyon ni Tio. Nagawa ko lang po yun dahil sa mga pangarap ko. Pero maniwala po kayo, hindi ko po gusto si Tio. Alam ko, Cheryl, kaya nagsasawalang kibo na lang ako sa mga nakikita ko. At alam ko din na malaking pera na ang napapapunta sa'yo. Sorry po, Tita Abby. Nagawa ko po yun kahit kapit na ako sa patalim. Dahil gusto ko pong magbago ang buhay namin magkakapatid. Pero ibabalik ko po sa inyo lahat. Nasa akin po lahat ng pera, Tita Abby. Nagawa ko lang din naman po yun kasi ayoko mapunta lahat ng pera niyo kay Tio. Pero pangako po, ibabalik ko po lahat sa inyo ng bukal po sa puso ko. Maganda ang hangarin mo, pero sobra ako nasaktan. Sorry po talaga, Tita Abby. Pangako po, magbabago na po ako. Hindi na rin po ako magpapagamit kay Tio. Babawi po ako sa inyo, Tita. Magpagaling po kayo. Gusto kong makuha mo lahat ang pera ko sa tito mo. Huwag kang titigil, ha? Ipangako mo. Para man lang kahit papaano, makabawi ka sa lahat ng mga naitulong ko sa'yo. Opo. Opo, Tita Abby. Sorry po. Cheryl! Oh, Tio. Sumisigaw. Anong ginawa mo? Pinagkatiwalaan kita sa pera ko? Bakit sa ang aking account? Anong gusto mo? Ubusin mo sa mga bisyo mo? Sa pagsusugal mo? Wala kang pakailam kung anong gusto kong gawin sa pera ko. Hindi mo pera. Pera ng Tita Abby. Anong gusto mo? Magkabistuhan tayo ngayon? Sabihin ko kay Abby na inakit mo ako? Palayasin ka niya? Bumalik ka sa dati mong buhay? Sige. Sabihin mo. Aba, ang lakas na ng loob mo, ah. Maganda nga. Bobo ka pala. Anong kaguluhan ito? Tita.
Mahal, ang babaeng ito magnanakaw. Lahat ng pera natin sa account, nilustay. Paano naman niya magagawa yun? Bakit? May access ba siya ng account mo? Ewan. Hindi ko alam. Panahon na para malaman mong lagi ako inaakit ng babaeng yan. At nagpaakit ka naman. Tita Abby, lahat ng pera nyo na i-transfer ko na sa account nyo. At lahat ng alahas nyo na i-safety ko na din po. Pinagsasabi mo? Kayong dalawa? Pinagkaisa niyo ako? Hayop ka! Hayop ka! Minahal kita na sobra-sobra! Bakit ako? Pero ito lang igaganti mo sa akin! Ang babaeng ito umakit sa akin. Dapat sisihin mo rin to. Hayop ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Ang kapal ng mukha mo! Layas! Hindi ako pwedeng umalis. Maawa ka. Wala akong makapuntahan. Aalis ka! O ipapupulis kita! Hayop ka! Tama na po. Hindi pa tayo tapos. Lumayas ka na! Layas! Layas! Tapos naman ang bagyo. Tita Abby, bukas po, luluwas tayo ng Maynila. Para po makapagpagamot po kayo ng maayos. Tita, pangako ko sa inyo, hindi ko po kayo iwan. Maraming salamat sa pag-aalaga mo. Sabi ko po sa inyo, babawi ako sa inyo, di ba? Magiging maayos din po ang gagaling pa po kayo, tita. Ang sasabihin mo. Ito, tuloy ng lahat ng ari-arian ko, ng bahay ko. Ingatan mo sa ano to, ha? Ayusin mo ang buhay mo at ng mga kapatid. Tita Abby, hindi ko po matatanggap to. Hindi po ang dapat dito. Salamat sa pag-aintindi mo sa akin hanggang sa... Maraming salamat sa lahat ng pag-ibig hanggang sa uli. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na bubuluhin ang tito mo. Tita Abby! Tita Abby!
30,000. Ha? Ang laki naman. Hindi ko na alam. Sa ilalim. Relax ka lang, Tiyo. Kising po si Tia Abby. Isa pa, may kondisyon bago tumukok. Bago mo tumukuha. Saan? Ikaw, anong ginawa mo? Bakit? Ikaw, hindi ko naman sabi ko, di ba? Pinagkatiwala kita sa pera ko. Bakit? Bakit ka